Ang lahat ay madaling nagkakagusto sa bagong dating. Parang bag na yan. Si John Park, katulad ng bag na yan. Sinubukan mo lang siya tulad ng ginawa mo sa bag. Hindi ko hahayaan na sumobra ka pa ron. Ang lahat ay madaling nagkakagusto sa bagong dating. Parang bag na yan. Sa'yo na. Meron ba akong dapat malaman? Wala naman. Okay, dalhin na natin siya sa operating room. Pasensya na kahapon. Di mo nalimutan ang pakiusap ko. Hindi mo na kailangan isiping isang kompetisyon to. Anong gagawin ko? Ngayon gusto ko na manalo sa kompetisyon. Hindi ko hayaang pumasok ka ng operating room mag-isa. John, Huwag kang mag-alala. Ang kompetisyong to ay tungkol sa pagliligtas ng pasyente. Bibigyan kita ng posisyon sa branch hospital. Hindi niya pwedeng malaman. May bleeding disorder ang pasyente. Kaya, gawin mo ang lahat para hindi siya magtagumpay. Sana naintindihan mo ako. natapos niyo na ba ang pre-surgery check-up? Oo. Normal naman ang lahat. Dr. Han, para sigurado, magsagawa ulit tayo ng pre-surgery check-up. Oo, sige. Nalaman kong magaling nga ang papa mo. Si Dr. James Park. Nagpunta raw siya sa North Korea para mag-opera. Paano mo nalaman yan? Kumusta ron? Siguro ang saya ng pamumuhay niyo ron dahil naligtas niyo ang pangulo nila. Kaya nakagraduate ka sa Pyongyang Medical School. Parang hinuhusgahan mo yata ako. May problema ba? Wala naman. Good luck sa operation mo. Hoy, Dr. Kwak. Galingan mo. Ano nangyari sa kanila? Anong nangyayari? Ewan ko. Baka may problema. Naku, malaking problema yan, di ba? Bleeding disorder. Gagawa ba ng kapalpakan si Dr. John Park? Yun nga ang sinasabi ko. Ano nangyayari? May bleeding disorder ang pasyente. Pasensya na. Nakalimutan kong kuhanan siya ng test doon. Dr. Yang, Patawad, Dr. Park. Ang platelet count. 50,000. Hindi tayo pwedeng mag-opera.
Huwag mong ituloy ang operasyon. Tanging operasyon lang ang makakapagligtas sa kanya. Alam mo yun, di ba? Hindi pwedeng bigyan ng heparin o warfarin ng taong may bleeding disorder. Wala tayong magagawa. Mamamatay ang pasyente kung wala tayong gagawin. Kaya kumilos na tayo. Nagkakagulo sila sa kabila. Anong nangyayari? Yung pasyente nila, meron daw bleeding disorder. 300 to 400,000 ang normal platelet count. Yung patient nila, 50,000 lang. Kung ganun, hindi malalag yung VAD. Tapos ng laban. Panalo na si Chief Han. Game, set. Huwag na kayo magkwentuhan dyan. Maghanda na tayo. Ilipat na natin yung pasyente. Sandali lang, maghintay pa tayo. Hindi natin kailangan magantay. Sinabing maghintay pa tayo! Si Dr. Park ang magdedesisyon yan. Dr. Park, Kung hindi pwede ang mga gamot sa pasyente, operahan natin siya na hindi gumagamit nun. Ang saver method. Gagawin nilang saver method. Ano naman yon? Ang operasyong yun, kunwari ito yung puso. Bubuksan yung labas na layer ng puso, sunod, tatanggalin ng dead tissues. Tatanggalin. Pagkatapos, itatapon sa bibig mo. Pagkatapos, ibabalik yung labas na layer. Mukhang simple lang pala. Simple? Hindi na ginagawa yun ngayon? Hindi na po ginagawa yun? Tama. Marid lang ang tsansa magtagumpay, kaya walang gumagawa nun. Lalo na kung ang dead tissues ay malaki kagaya ng sa pasyenteng iyan. At yun po ang gustong gawin ni Waterboy. Kakausapin ko siya. Huwag na. Hoy, lalaki! Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Kailangan gumamit ng heparin kapag saver. Hindi natin mapipigilan ang pagdurugo niya pag nagsimula naman yun. Tayo at marami tayong reserbang platelet. Ang dead tissue ay mahigit 40% ng puso. Yan nga ang kagandahan sa saver method. Okay na ba yan? Hindi papayag ang pamilya niya. Kung gagawin natin yun na walang permiso ng pamilya, hindi tayo makakawala. bumababa ang BP niya. Magsimula na tayo. Maganda na tayo. Doc Chan, mamamatay ang pasyente pag hindi natin to tinuloy. Kailangan natin ng permiso ng pamilya. Hindi kailangan ng permiso kung mamamatay ang pasyente. Ano pang hinihintay mo? Maganda ka na mag-shock. Kung may pagdurugo kang makita, ipaalam mo agad. Humanda ka. Sisimulan ko na ngayon din ang Saver Method Surgery.